Magandang ah, hapon o gabi mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Napakainit na araw dito sa amin. Naway ah, patuloy din tayong iniingatan ng Diyos kahit sa mga problema ng panahon dito sa bandang Pilipinas at sa ibang lugar ng Asia ay mainit. Doon naman sa kabila, sa Brazil ay laganap ang pagbaha, no? Malalalim na mga pagbabaha sa mga paligid na nagpapahirap ng mga tao. Sa nakalipas na mensahe natin at pangangaral ay tinalakay natin patuloy ang 1 Juan. Ngayon patuloy tayo sa 1 Juan 2, tayo muna ay manalangin. Aming ipinagkatiwala sa inyo, Ama, ang aming mga puso at ang aming mga kaluluwa. Naway mangusap ka muli sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ang inyong biyaya, ng inyong katotohanan. Dalhin niyo kami sa mga katotohanan, sa pag-unawa sa kanila, sa tamang pagtanggap sa mga bagay na kailangan naming alamin at sa pagsagawa namin ito. Aming tungkulin muli na alamin at sundin ang inyong mga tinig para sa amin. Samahan niyo kami sa bawat bagay na aming pag-usapan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa nakalipas mga kapatid, pinag-aaralan natin ang 1 Juan 2 doon sa 19 hanggang 23 tungkol sa Antikristo na darating sa huling araw ang mga masasama. Nagbanggit siya sa nakalipas natin mga araw sa mga kaaway, mga sabihin nating kaaway ng iglesia, kaaway din ng Diyos. Una ay ang sanlibutan. Pangalawa ay ang Antikristo. Ang sanlibutan ay dalawa na yon. Sa sanlibutan, naroon ang kaaway nating laman. No? The enemy of the world and the enemy of the flesh. Kasama sa sanlibutan ay ang laman na sumasama doon sa pag-ibig sa sanlibutan. At ang pangatlo ay ang Antikristo. At sa mga kaaway na ito, nangangailangan na ang Diyos sa kanyang biyaya ay magpapalakas, magpapatatag upang mananatili na matatag ang iglesia, ang mga mananampalataya. Kaya si Juan ay nagpahayag ng mga bagay na pangangailangan ng iglesia upang matagumpayan ang mga kaaway ng iglesia. Sa versikulo 20, punta tayo sa 24, 25 at 27. Subalit may isang pagpapahid ang namula sa isang banal at nangalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 24. Kaya nga kailangang manatili sa inyo. Kailangang manatili sa inyo iyon na siyang nangarinig ninyo buhat pa sa pasimula. Kung yaong narinig ninyo buhat sa pasimula ay mananatili sa inyo, ay magpapatuloy rin kayo sa anak at sa ama. At ito ang pangako na ipinangako niya sa atin, sa mga tuwid bagay ang buhay na walang hanggan. 27. Subalit ang pagpapahid na natatamo ninyo mula sa Kanya ay nananatili sa inyo at hindi na ninyo kinakailangan pang turuan kayo ng sinumang tao, kundi ikayong kung paanong ang gayunding pagpapahid ay nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Maging kung paanong tinuruan kayo nito ay
mananatili kayo sa Kanya. Ito ang mga salita patuloy ni Juan sa iglesia noong panahong yon. At para sa atin ngayon, na ang mga kaaway ng iglesia na sanlibutan at ang mga pagnanasa ng laman, yung makasalanang uh, tinatawag na makasalanang uh, kalikasan ng tao at kasama ang mga antikristo, yung mga kalaban ni Kristo, kumakalaban sa mga mananampalataya, naninira, umaakay upang sila'y sundin. Kaya, ano ang mga paraan ng Diyos sa kanyang biyaya na ipinahayag ni Juan para sa kanila at para sa atin upang mananatili silang matatag? Una, ito yung tinatawag na pagpapahid ng banal na espiritu. Ang pagpapahid ng banal, ng isang banal, ang sabi ni Juan. Wala namang isang banal na ibig sabihin ni Juan, kundi ang banal na espiritu. Siya ang nagpapahid naman. Siya ang nag-anoint. Ito ang tinatawag na anointing. No? Ang Tagalog kasi na salita, pahid, anointing. Ano ang sabi ng 20? Subalit may isang pagpapahid kayong mula sa banal, sa isang banal. Meron tayong anointing. Merong, sa panahon kasi ng dating tipan, talagang may literal silang anointing. Bubuhusan sila ng langis. Isang simbolo ng presensya at kapangyarihan ng Diyos sa mga pari noon. Ngunit sa atin ngayon, spiritual na lang. Ang Holy Spirit na, ang banal na Espiritu na nananahan na sa atin. Binigyan tayo ng kaniyang anointing. Ibig sabihin, ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang gabay, naroon sa atin. Ang kaniyang kapangyarihan at gabay ang na siyang magpapalakas sa ating Kristiyano. Kaya tinatawag ang ating Kristiyanong pamumuhay na lakad sa Espiritu. Sapagkat nariyan ang presensya ng banal na Espiritu kasama ang kaniyang pagpapahid. Ito ay mula sa banal na Espiritu. Ang isang banal na tinatawag ni Juan dito ay ang banal na Espiritu na iisa sa versikulo 20. Ito ay pagpapahid na mananatili. No? Ito ginawa ng Diyos nung siya'y nanahan. Tayo pinahiran, tayo pinalakas, tayo kasama ng kaniyang angking kapangyarihan na magkakaroon din tayo. Ibig sabihin, pinag-isa tayo sa Kanya. Ang Espiritu, kasama't ang ating Espiritu ang nagkakaroon ng pagkakaisa upang tayo'y mamuhay na makapangyarihan laban sa makamundo at makalaman ng kasamaan. Kaya mananatili ito, sinimulan niya at hindi na matatanggal. The anointing of God began and it will continue. Ang isang Kristiyano ay tuloy na maging Kristiyano hanggang wakas. Siya ligtas, iniligtas, ligtas at maliligtas. Siya ay sinimulan at magpapatuloy. Kaya nga sabi ni Pablo, ang inyong sinimulan sa amin ay inyong ipagpapatuloy hanggang sa pagpapakita ni Kristo. Ito'y kapangyarihan at karunungan upang malaman ang lahat ng bagay sa kaniyang salita. Ang layunin ng pagpapahid o anointing ng Diyos sa atin, ang presensya ng Espiritu sa atin ay magtuturo sa lahat ng bagay. Ang buhay Kristiyano ay naaayon sa kaalaman ng kasulatan. Naroon ang kasulatan na biyaya. Kaya binigyan tayo ng Espiritu ng biyaya. Yung Espiritu na nagpapahid sa atin. Dalhin niya tayo sa kasulatan upang alamin ang katotohanan. Nagsimula yan sa pag-alam sa Ebanghelyo. Nang narinig natin ang Ebanghelyo, dinala niya tayo sa pamamagitan ng karunungan ayon kay Pablo sa pangalawang Timoteo 3:15.
Dinala na tayo sa kaalaman sa Ebanghelyo. Nung nalaman natin yan, at pagpatuloy ng banal na espiritu na tuklasin, alamin ang lahat ng bagay. Maraming bagay. Ang kasulatan ay mayroong uh, 66 books, 37 sa dating tipan, 27 sa bagong tipan. Kalooban niya yan na ating alamin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya yan ang kanyang gawain sa atin. Si Juan din, sa libro ng Juan, sinsya na kayo sa mga ingay ng mga naiinitang aso. Si Juan sa Juan 16:13, nagsasabi na kapag darating ang Espiritu, dalhin niya tayo, patnubayan niya tayo upang alamin ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi naman ang Espiritu ay parang robot tayo na dalhin doon sa katotohanan. Ibig sabihin, gabayan niya tayo. Bigyan tayo ng puso na gutom, na may pagnanasa upang buksan ang kasulatan, upang basahin, upang pag-aralan, ang alamin ang lahat ng bagay. Hindi lang tayo makikinig sa mga mensahe, kundi tayo mismo mag-aaral. Paano mo kasi malaman ang lahat ng bagay kung hindi ka rin mag-aaral? Hindi man madala sa pakikinig lang ng mga Friday o Sunday ang mga mensahe. Makapal itong aral, kaya nangailangan ng kapangyarihan at lakas ng Espiritu. Ano pa? Patnubayan tayo upang alamin ang lahat ng bagay. Kaya hindi na dapat tayo daw umaasa ng pagtuturo ng mga tao. Na hindi naman ibig sabihin na wala ng pastor na mga ngaral. Kailangan pa rin kasi kailangan magsama-sama, may pastor, may nangunguna. Ngunit ang ibig niya sabihin, ang pagpapahid ng Espiritu ay dalhin niya tayo mismo na siya ang mga ngaral natin, siya yung ating teacher, yung ating tagapagturo at turuan niya tayo sa tama. Ay hindi tayo lagi manalig mga kapatid sa tagapagturo. Para bagang walang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin. Ibig sabihin, manalangin tayo, dalhin niya tayo sa katotohanan, alamin natin. Huwag tayo laging tatawag sa tagapagturo at turuan mo ako. Hindi maganda yon dahil ang Espiritu ng Diyos, siya talaga ang tagapagturo natin at siya ang tunay na magdala sa atin sa katotohanan. Yan mga kapatid, ang una na biyaya ng Diyos para sa kanyang iglesia upang mananatiling matatag ang pagpapahid ng Espiritu. Ibig sabihin, ang presensya kasama ang kapangyarihan, ang gabay at pagtuturo ng Espiritu. Dapat tayong manatili sa mga bagay na tinuro sa atin ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung mga aral na tinuro niya, hindi na natin ulitin. Maaaring makalimot tayo, pero ibig sabihin, ang napag-aralan na ay mananatili na tayo. Ganun naman ang buhay, di ba? Pinag-aralan natin ang ABCD, pinag-aralan natin ang numbers, hindi na natin ulitin na pag-aralan ulit. Alam na natin magbasa, alam na natin mag-numerology. Dagdagan na naman tayo ng mga aral ng aral. Kaya what has been accomplished by the teaching of the Spirit will continue and will be the guiding ways to teach us more as we grow. Pangalawa, kaalaman sa katotohanan. Yan, ang ibig sabihin, ang kasulatan, ang pangalawang biyaya na ipinagkaloob ayon kay Juan, ang katotohanan. Sa 2:21, sabi ni Juan, hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi na ninyo nangalalaman ang katotohanan, kundi dahil nangalalaman ninyo ito at walang kasinungalingang nagsimumula sa katotohanan. Versikulo 21. Ang katotohanan
naroon na sa kanila. Hindi na dapat daw sila sulatan upang alamin ang katotohanan. Alaala lang ni Juan sa kanila. Ang Espiritu na naroon kay Juan at naroon sa mga apostolit, siya rin ang Espiritu na naroon sa mga iglesia. Siya rin ang nagpapahid sa kanila. Siya ang nagdadala sa kanila sa katotohanan. Kaya ang katotohanan, ibig sabihin ditong biyaya para sa atin upang taglayin ang lakas at katatagan sa lahat ng mga kaaway, ay itong salita niya, ang Biblia. At ang ating kaalaman, tingnan natin. Hindi lang yan. Kasama yan yung kasulatan. Tingnan natin ang ibig sabihin ng katotohanan. Ang katotohanan ay una ang Ebanghelyo. Taglay natin ang Ebanghelyo, ang salita at kapangyarihan ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo naman ay mula sa kasulatan, di ba? Kaya kasulatan pa rin talaga dito ang naghahari. So, unang kaalaman ng katotohanan, ang katotohanan mismo ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay sinimulan na nating tinanggap at tayo'y nakaunawa sa katotohanan. At yan ay magpapatuloy na Ebanghelyo na tayo mananatiling tapat sa Ebanghelyo. Kaya siya ang unang katotohanan na taglay natin. Pangalawa, taglay natin si Kristo ang katotohanan ng Panginoon. Hindi lang ang Ebanghelyo, kundi yung gumawa ng Ebanghelyo, si Kristo. Siya ang katotohanan. Taglay natin si Kristo. Tayo nananatili sa Kanya. Siya ang puno, tayo ay mga sanga. Nagsasama. Pinagkaisa tayo sa puno dahil tayo mga sanga. Siya ang katotohanan. Sabi niya sa Juan 14:6, I am the way, that truth, katotohanan. Kaya ang kanyang katotohanan ng kanyang persona, yung kanyang presensya, at ang katotohanan ng kanyang salita, dahil siya ang salita, ay siyang ating katatagan. Lalapit tayo sa kanya, gabayan niya tayo. Siya ang ating Panginoon. Siya ang Panginoon ng katotohanan. Pangatlo, taglay natin ang katotohanan na salita ng Diyos. Mismo si Kristo ay nagsasalita, kaya ang salita na sinasalita niya ay ang Biblia, ang kasulatan, ang biyaya ng buong katotohanan ayon kay Pablo sa Gawa 20:32. Nung siya umalis na sa Episo, sabi niya, ipagkatiwala ko kayo sa biyaya ng salita ng katotohanan. Taglay natin yan. Kaya ang mga aral na tinuro ko sa inyo maganda. Ngunit mananatili kayo sa pag-aaral ng salita. Matapat tayo sa pagbukas araw-araw sa pag-aaral nito. Wala tayong pinapalampas na mga panahon upang sayangin ang mga araw, ang paggising sa umaga, bago matulog sa gabi. Tayo magbabasa ng salita. Maaari natin umaawit ng mga salmo, salita rin yan ng Diyos. Taglay rin natin, pang-apat, ang banal na espiritu ng katotohanan. Tingnan nyo, mula sa Ebanghelyo ng katotohanan, mula sa pangalawa, ang Panginoong Hesus na katotohanan, ang salita niyang katotohanan, at ang espiritu ng katotohanan. Ayon sa Juan 15:27, the Spirit of Truth, espiritu ng katotohanan. Siya yung sumulat sa kasulatan. Sa pamagitan niya, nasulat ni Pablo, nasulat ni Pedro, nasulat ng mga propeta, at ipinahayag niya ito. Siya rin ang nagpapaunawa sa salita, sa kanyang salita sa mga tao. Siya ang espiritu ng katotohanan, nagdadala ng pag-unawa. Siya rin nagdala sa atin sa pag-unawa ng Ebanghelyo. Siya ang magturo sa atin sa katotohanan. Kaya pinahiran tayo ng banal na espiritu ng katotohanan upang malaman ang lahat ng bagay. Pangatlo, ito ang pangatlo na biyaya upang taglayin natin ang katatagan, tagumpay laban sa mga kaaway. Ang kaalaman at pakikipag-isa kay Kristo, ang salita ng buhay. Ito, sa 27, sa 24, Kaya nga, 24, hayaang mananatili
sa inyo. Kailangang mananatili sa inyo iyon na siyang nangarinig ninyo buhat sa simula. Tingnan niyo. Let that what you have heard from the beginning remains in you. Kung yaong narinig ninyo buhat sa simula ay mananatili sa inyo, ay magpapatuloy rin kayo sa anak at sa ama. Ngailangan lamang na hindi tayo mga malimutin, hindi tayo mga taong umalis sa mga kaalaman. Ang kaalaman sa simula ay kaalaman hanggang. Hindi tayo yung flavor of the month issue, di ba? Yung alam mo noon, wala na ngayon. Hindi ganoon ang Kristiyano. Ang pundasyon, katatagan ng iglesia, ng Kristiyano, ng manampalataya, ay ang kanyang kaalaman mula sa simula. Ay ano ba ang mula sa simula? Si Juan mismo, nagsabi sa kanyang, sa 1, Kapitulo 1, versikulo 1, ang unang salita ni Juan, ito ang sabi, "Yang buhat pa sa pasimula na aming narinig, na nakita namin sa aming mata, na aming napagmamasdan, na hawakan namin ng mga kamay, tungkol sa salita ng buhay." Si Kristo, ang salita ng buhay. Kaya ito ang pangatlong biyaya na kailangan ng Kristiyano, ang biyaya ng presensya ng Panginoon sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Siya mismo ang biyaya. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, pangalawang Timoteo 2:2, sabi niya, "Magpakatatag ka, aking anak, sa biyaya na kay Kristo Jesus. Be strong in the grace that is in Christ Jesus." So, siya, ang presensya niya, ang lakas niya ay atin. Doon tayo na pinapalakas. Ito ang unang sinabi, binanggit ni Juan nga sa 1 Juan 1, versikulo 1. Ang totoong mananampalataya ay mananatili sa Panginoon. Maniwala ba kayo yan? Kung ikaw ay totoong Kristiyano, si Kristo ang iyong tagapagligtas. Inangkin mo siya doon sa Ebanghelyo. Ginawa mo siyang tagapagligtas. Sumampalataya ka sa kanyang ginawa sa iyo. Ang Ebanghelyong yun na makapangyarihan. Taglay mo siya sa iyong buhay na Panginoon. Ikaw ngayon ay mananatili sa kanya. Hindi ka na hindi ka na maaaring bitiwan niya. Sabi nga ni Jesus, bigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mawawala at maaalis sa aking kamay at sa kamay ng Ama. Wala nang makapagtatanggal. No one can snatch them out of my hand and the hand of the Father. Kaya totoo rin tayong mananatili. Manatili tayo sa Kanya dahil Kanyang pangako ang buhay na walang hanggan. Yan ang sinabi sa versikulo 25. Ito ang pangako na ipinangako niya sa atin, sumakat sa makatuwid bagay ang buhay na walang hanggan. Ang ating pananatili ay patuloy. Ibig sabihin, pananatili, hindi mapuputol, hindi mabubuwal. Patuloy ng patuloy ang ating biyahe, ang ating panaw, ang ating lakad ay ang buhay na walang hanggan. Ipinangako. Si Kristo ang buhay at ang buhay na ipinagkatiwala sa atin, na siya naman ang buhay na siyang kasama natin, ay buhay na walang hanggan. Mananatili tayo kasama niya. Ito ang nagpapalakas, nagpatatag sa atin upang magiging mga matagumpay, matatatag hanggang wakas. Si Juan ay nagsasabi, ulitin natin, ang pagpapahid ng banal na Espiritu. O mismo ang presensya niya, kasama ang kanyang kapangyarihan, kasama ang kanyang pagtuturo upang dalhin tayo sa mga bagay ng katotohanan. At hindi lang tayo niya dalhin upang alamin sa kanyang pagpapahid o anointing, dalhin niya tayo sa pagsunod, sa pagsagawa, hindi lang tinuklas ang mga bagay at alamin, kundi
isagawa sila. Yan ang tunay na gabay ng Espiritu. Ang kanyang pagpapahid, presensya ay magpapatuloy at hindi mawawala. Mananatili sa atin at siya ay ating tunay na tagapagturo, hindi talaga ang tao. Ang tao ay ginamit lang sa simula to begin making an ignorant person knowledgeable of the word, and after God has established him of the knowledge, then the Spirit will continue to be his teacher, teaching, and making him grow in the knowledge of Christ. Yan, pangalawa na tinatawag na biyaya ay ang kaalaman ng katotohanan. Ito naman ang sabi ni Juan na katotohanan na magdala sa atin sa ating tinatawag na freedom, no? Ang kalayaan. Juan 8:31, you will know the truth at the truth will set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ito ang katotohanan ng Kristo na Panginoon na kasama natin ng tagapagligtas. Ito ang katotohanan ng salita niya, ang kasulatan. Ito ang katotohanan ng Espiritu niya, ang Espiritu ng katotohanan. Ang katotohanan ay taglay natin. Tayo'y tatatag at mananatiling malakas hanggang wakas. Ang kaalaman at pakikipag-isa kay Kristo, ang salita ng buhay. Yan ang pangatlong biyaya. Our knowledge and our union with Christ by His Word. Yan ang magpapatag-tatag sa atin. Kaalaman, pakikipag-isa kay Kristo, ang salita ng buhay. Nakilala siya, at sa pagkilala natin sa Kanya, tayo'y sumusunod sa Kanya. Sabi nga ni Juan, we know that we have come to know Him. Alam nating nakikilala na natin siya. Because we obey His commands. Nung nakikilala na natin siya, sumusunod tayo. Dahil ang ating pagkilala sa pananampalataya ay talagang pagsunod sa Kanya. Hindi tayo sumusunod, hindi tayo kumilala. Ganon, itong kaalaman sa pakikipag-isa sa Kanya. At ang ating kaalaman sa pakikipag-isa sa Kanya, nabubuo doon sa pangako ng buhay na walang hanggan. Naway, papalakasin tayo lalo nitong ating kaalaman at patatagin tayo ayon sa pagpapahid ng Espiritu, ayon sa katotohanan, ayon sa Kanyang mga ayon sa kaalaman at pag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo mananalangin. Aming Panginoong Hesus, kami ay lalapit sa pamamagitan ng Espiritu at sa inyo Ama, aming pinagkatiwala ang inyong salita, ang salita ng inyong anak para sa amin, na inyo kaming turuan na unawain ang mga biyaya upang kami mananatiling malakas at matatag. Salamat at purihin ka sa inyong salita ng biyaya. Gawin nyo kaming mga maayos na tagapakinig at mga anak na masunuring sumusunod sa inyong mga alituntunin. Purihin ka sa mga bagay na kami ay dinala ninyo sa katotohanan muli. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tuloy ninyo akong ipanalangin mga kapatid. Ang aking frozen shoulder ay medyo pa rin mahirap. At naway gagaling na at ang mga gawain ng translation upang i-publish ang ating Cebuano translation dito sa Mindanao at Visayas. New Testament pa lang tayo, sana'y magawa na sa layuning marami pa ang makakabasa ng tunay na salita ng Diyos. Hanggang sa sunod na nating pagkikita sa
pangalan ng Panginoon. Praise the Lord.